Ano po ba yung ideal na leader? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna sina Jocelyn Domingo, Mary Jane Wenceslao, and Grace de la Rosa. Maraming salamat po sa inyong mga comments at pagsubaybay po dito sa ating daily devotions. Now, itutuloy po natin ang ating pag-aaral po patungkol po kay Prophet Daniel. At I'm sure marami po tayong natututunan, pati po sa dive deeper videos po natin. So, kahapon po, pinag-usapan natin sa devotion natin yung hari ng Babylonia na si Belshazzar. At siya po hinatulan ng Diyos dahil sa kanyang pagiging mapagmataas at pinagpatuloy niya yung kasamaan ng ng Babylonia at lalo-lalo na sa issue ng idolatry. So, siya po yung nakakita ng sign na sinulat sa pader, Mene Mene Tekel Uparsin, at siya po ay hinatulan. That very night, sabi po sa Daniel chapter 5, ay pinatay siya at pinalitan siya ng yung imperyo ng Babylonia ay pinalitan ng or sinakop ng Medo-Persia. Kaya po pagdating sa Daniel chapter 6, makikita po natin dito si Daniel, siya pa rin yung nandun sa mataas na posisyon, pero nagpalit na ng kingdom, nagpalit na ng kaharian o ng hari. At ang pumalit po kay Belshazzar ay walang iba kundi si Haring Darius. So, dumako po tayo sa Daniel chapter 6. So, si Haring Darius na po yung hari dito sa Daniel chapter 6, nagpalit na ng kaharian. It pleased Darius to set over the kingdom 120 satraps. Pag sinabi natin satraps, governors po iyon. To be throughout the whole kingdom, and over them 3 high officials. So merong 120 governors, tapos ang may hawak dun sa 120 governors ay 3 administrators. At si Daniel po yung isa doon. To whom these satraps should give account, so that the king might suffer no loss. Then this Daniel became distinguished over all the other high officials and satraps because an excellent spirit was in him, and the king planned to set him over the whole kingdom. So si Darius, nakita niya si Prophet Daniel na mapapagkatiwalaan, so naisip ni Prophet Daniel na ni King Darius na si Daniel yung i-appoint niya na pangalawa sa pinakamataas sa lahat ng mga opisyales. So, ito po yung ilan sa mga katuruan natin ngayong araw. What makes an ideal leader? Ano ba yung ideal leader na dapat inaasam-asam natin para sa bansa natin, or para sa company natin, or para sa pamilya natin, or leader ng church? Basta leader. Ano ba yung ideal? So, what makes an ideal leader? Number 1 po, leaders live with integrity, refusing corruption. Yung ideal leader po, ito po yung merong integridad. Pag sinabi natin integridad, ginagawa niya yung tama, may nakatingin man o wala. Ginagawa niya yung mabuti, may nakatingin man o wala. Ginagawa niya yung mabuti, hindi para sa pangsarili niya, kundi sa kapakanan ng nakakarami. So, ito po si Daniel, meron po siyang integridad. Sabi rito, Then this Daniel became distinguished above all other high officials and satraps. Mas kakaiba siya sa lahat. Because an excellent spirit was with him, and the king planned to set him over the whole kingdom. Then, tingnan niyo po ito, the high officials and the satraps sought to find a ground for complaint against Daniel. Kasi nga po yung mga tao ay mga korap. Ito po mga opisyales na ito na nakapaligid kay Prophet Daniel, ano po sila, mga korap. Hindi sila makakorap, hindi sila makapagnakaw. Kasi nga si Prophet Daniel, siya yung administrator. Lahat sila nagbibigay sulit, kumbaga. Meron silang pananagutan kay Prophet Daniel. Si Prophet Daniel yung nagbabantay sa kanilang lahat. So, dahil may integridad si Prophet Daniel, lahat ng kanyang nasasakupan ay hindi makapagnakaw, no? Dahil po diyan, naghanap ng butas itong mga opisyalis na ito laban kay Daniel. Pero sabi po sa Daniel chapter 6,
Then the high officials and the satraps sought to find a ground for complaint against Daniel, but they could find no ground for complaint or any fault because he was faithful and no error or fault was found in him. Yan po yung integridad. Hindi mahanapan ng butas. Walang makitang pangit. Walang makitang korupsyon kay Prophet Daniel. So, leaders live with integrity, refusing corruption. Hindi siya nakikiisa sa korupsyon ng mga opisyales sa kapanahunan na yun. So, point number 2, what makes an ideal leader? Number 2, leaders recognize God as the highest authority. Si Prophet Daniel po, hindi naman talaga siya naglilingkod dito kay Haring Dario. Naglilingkod siya sa tunay na Diyos, kay Yahweh. Kaya kitang-kita niyo po rito sa Daniel chapter 6 na etong mga satraps, mga governors and administrators, kinausap nila si Haring Dario. Sabi nila, Haring Dario, ano po tayo, gawa tayo ng batas, no? Magpasa kayo ng batas na walang sasamba, walang mananalangin sa kahit kaninong Diyos liban sa inyo sa susunod na 30 araw. Now, itong si Prophet Daniel, hindi siya loyal doon kay Haring Dario. Loyal siya sa higher authority, sa Diyos. At willing siyang sumuway sa utos ni Haring Dario kung ito naman ay labag sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya yun po yung ideal leader, yung kumikilala sa higher authority. At yung higher authority natin na walang iba kundi ang Diyos. So lalabagin natin lahat, susaway natin lahat kung yung kanilang mga utos naman ay labag sa pananampalataya natin sa Diyos. Pangatlo po, leaders are willing to live and die for what is right before God. Ito po si Prophet Daniel. Sabi kasi ng kautusan ng nilagdaan ng hari according to the law of the Medo-Persia, na kapag sumuway, itatapon sa kulungan ng leon. Si Daniel po, talagang kung ano yung kinaugalian niya, nananalangin siya, nakaharap siya sa Jerusalem, kitang-kita pa siya ng mga tao sa labas, wala siyang pakialam, basta ito yung tama, ito yung kinaugalian ko ng gawin. Kung ito man yung ikamamatay ko, so be it. So si Prophet Daniel, ginagawa niya yung tama bilang public servant, at the same time, faithful siya sa Panginoon. And because of this, he was thrown into the lion's den. Ang maganda po nito mga kapatid, siya po ay pinotektahan ng Diyos. Di bali ng kaaway mo lahat, wag lang ang Diyos. Basta kakampi mo ang Panginoon dahil ang Diyos ang pagproprotekta sa iyo. Yan po yung ideal leader, nagtitiwala sa Diyos, willing to live and die for the principles, for doing what is right. Kung ano yung nakakalugod sa Diyos, kahit pa itapon sa kulungan ng leon. Pero tandaan natin, si Prophet Daniel, he was protected. Now, to make the long story short, ang napatunayan na si Prophet Daniel ay mabuti, no? Tapat sa kanyang gawain o sa kanyang office. At yung mga tao na nagparatang sa kanya ng mga mali, yun actually yung itinapon sa kulungan ng leon at dinamay pa nila yung kanilang mga pamilya. Ganun po kasi talaga sa korupsyon nadadamay pati mga pamilya. Kaya ito si Haring Dario, tinapon pati yung mga buo yung mga pamilya, asawa, mga anak. Ganun po kabrutal nung unang panahon. Kahit kasalanan ng tatay, dinadamay yung buong pamilya. So, ganyan po pag sa korupsyon, no? Kahit dito sa bansa natin, pag korrupt yung tatay, pati mga anak nadadamay, no? Nababranding ang mga nepo babies dahil sa kasalanan ng tatay. So, leaders are willing to live and die for what is right before God. Now, paano po natin ito isa sa buhay? Number 1 po mga kapatid, choose integrity despite being hated by people. Piliin po natin yung integridad, yung paggawa ng mabuti, yung gawin ang tama na naayon sa kalooban ng Diyos. Kahit na magalit yung mga tao sa atin o kamuhian tayo. Kaya mga kapatid, sa inyong mga opisina, pagpapasok kayo sa trabaho, mayroong mga slight corruption dyan, or pwedeng kayo ay government official, or yung iba sa atin nagtatrabaho sa munisipyo,
May mga korupsyon talaga dyan. At kapag hindi ka nakikiisa sa mga korap, ikaw ay kagagalitan, kamumuhian, uusigin ka ng mga gumagawa ng korupsyon. Pero tandaan natin, piliin natin ang integridad, yung ginagawa natin ng tama kahit na kinamumuhian tayo at kinagagalitan ng mga tao sa paligid natin. Choose integrity despite being hated by people. And pangalawa po, commit to pleasing God, the highest authority. Ang boss natin ay hindi yung mayor, no, ng munisipyo, o hindi yung secretary, o hindi yung congressman, hindi yung senador o yung presidente. Ang boss natin, mga kapatid, ay ang Panginoon. Hindi natin ultimate boss yung mga boss natin sa mga companies. Ang ultimate boss natin ay ang Panginoon na siyang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, boss ng lahat ng mga bosses. So, commit to pleasing God, the highest authority. Ang laging tanong natin, yan ba yung kalooban ng Diyos? Pag inuutusan na tayo ng mga amo natin, ng mga nakakataas sa atin na gumawa ng masama. Ang tanong natin, yan ba yung nakakalugod sa ating ultimate authority? Pag ang sagot dun sa tanong ay hindi, wag nating sundin. Pag ang sagot dun sa tanong ay oo, gawin natin. Gawin natin yung tama at nakakalugod sa ating Diyos. Commit to pleasing God, the highest authority. Pangatlo po, call upon the name of the Lord consistently. Ito pong si Daniel, makikita niyo po na consistent po siya sa pagtawag sa Panginoon, sa pananalangin. Now, ang isang leader po na masasabi nating ideal, siya yung unang-unang lumuluhod sa harapan ng Diyos. Humihingi ng tulong, humingi ng saklolo, humihingi ng gabay, ng wisdom, para magawa niya yung kanyang mga tungkulin. Kaya kung ikaw ay tatay, ikaw ay entrepreneur, ikaw ay CEO, ikaw ay head ng inyong department, kung ikaw ay isang leader, ikaw yung dapat pinakaunang lumuluhod sa harapan ng Diyos because you need wisdom from God. You need guidance from God. So call upon the name of the Lord. Kailan daw po? Consistently. Palagi. Consistent, tuloy-tuloy ang pagtawag natin sa Panginoon. Kasi ang Diyos lang naman talaga ang magbibigay sa atin ng direksyon at ng katagumpayan sa lahat ng ating mga ginagawa. So, choose integrity despite being hated by people. Commit to pleasing God, the highest authority, and call upon the name of the Lord consistently. Para po sa ating discussion, why does being loyal to God make someone an ideal leader? Bakit pag loyal tayo sa Diyos, may takot tayo sa Diyos, nagiging ideal leader tayo? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, pag-usapan natin yung isa sa pinaka-importanting propesiya mula kay Prophet Daniel. Ito po yung tinatawag nating 70 weeks. Ito po yung timeline ng pagdating ng Messiah. Ito rin po yung madalas na misinterpreted o nami-misinterpret at nalalagyan ng kung ano-anong meaning. So, pag-aralan po natin yan. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for the example of Daniel, whose life reflected integrity, wisdom, and unwavering faithfulness. Form in me the same character that honors you in both public and private life. Help me to be honest in my work, faithful in my responsibilities, and courageous to obey you, even when it is costly. Guard my heart from pride, greed, and the desire for human approval. Raise up leaders in our nation who love justice, pursue righteousness, and fear you above all else. May they serve with humility, integrity, and unwavering devotion to you. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Sister Cherry Lou na partner po natin sa devotion na ito at sa marami pa nating mga gawain. Maraming salamat sa iyo kapatid.
At kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Ang Diyos po ang magpala sa inyo at magbigay sa inyo ng katagumpayan. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.